Thank you so much, Sister Arabel and Sister Cherry. At katulad ng sinabi ko sa inyo, may basbas na mga anak. Amen? Well, ngayon po, sa magiging pag-aaral po natin, actually po, ang ganda po ng message nung kanila pong inawit. Kasadong-kasado po ang awit na yan para sa mensahe ng Panginoon ngayong gabing ito. Ang ating pong magiging pag-aaral ay nasa Job chapter 23. So please, buksan po ninyo yung mga Bible. Job chapter 23 verses 8 to 10. And I would like to share with you the message of the Lord that I entitled, Be Blessed and Be the Best After the Test. Be blessed and be the best after the test. Job chapter 23 verses 8 to 10. Ganito po ang sabi ng Bible. Behold, I go forward, but he is not there. And backward, but I cannot perceive him. On the left hand, where he doth work, but I cannot behold him. He hideth himself on the right hand, that I cannot see him. Verse number 10, But he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Panginoon ngayong gabing ito. Tayo po'y manalangin para sa kanyang gabay. Aming Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon na kami makakapakinig muli ng pangangaral. Hiling ko po, O Diyos, ang iyo pong patuloy na paggabay sa bawat isa po sa amin. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng natuturuang puso, ng mapagpasakop na kalooban, Panginoon. Nawadakilan, Diyos, gamitin mo po ang iyong lingkod upang paalalahanan at hamunin ang bawat isa po sa amin. Lord, sino man po na may pinagdadaanan, marahil ito po'y pagsubok na kanilang hinaharap sa kanilang buhay. May this message serve as an encouragement, O God. And please empower me once again. Thank you so much. And again, I would like to commit to you everything, especially this preaching, O Lord. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so purihin ng Panginoon. I believe you will all agree with me kung sasabihin ko po na ang isa sa masasabi nating popular na mga tao sa Biblia, pagka pinag-usapan po ang sufferings, trials, and testings, ay walang iba kundi si Job. Isa sa tiyakang unang tao na papasok sa isip po natin pagka tayo po'y nag-usap patungkol sa mga paghihirap, mga pasakit, mga pagsubok, mga minamahal, ay lagit-lagi isa sa may isip natin si Job. Ano po ba ang patungkol sa storya po ng buhay ni Job? Actually po, ang Diyos ay very proud kay Job. Yan po'y maliwanag na makikita natin sa Job chapter 1. So please, para magkaroon po tayo ng masasabi nating idea patungkol kay Job ayon sa sinasabi ng Bible. Job chapter 1, ganito po ang sabi ng Bible sa verse number 1. Pansinin po natin, verse number 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 yoke of oxen and 500 she-asses and a very great household. So that this man was the greatest of all the men of the east. Sa verse number 6, lundagan na po natin. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. In verse number 8, ito po yung aking pong nais liwanagin po sa inyo. Ang sabi po ng verse number 8, And the Lord said unto Satan, pakinggan nyo po, pansinin nyo po, ang Diyos ang nagsasalita. At ang sabi po ng Diyos kay Satanas, Hast thou considered my servant Job? That there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Mga kapatid, ito po yung storya na ang Diyos sa kanya pong pakikipag-usap kay Satanas, kanya pong ipinangahas kay Satan si Job. Mga minamahal, ito po ay isang napakagandang paalala po sa bawat isa po sa atin. Na kumbaga, pwede nating ilagay na sa labanan po ng Diyos at ni Satanas,
tayo po ay po pwedeng katulad ni Job na gamitin pong object para sa kanila pong masasabi nating papaligsahan. Pero dito po, very clear na ang Diyos mismo ang nagsasabi kung sino si Job. Pero alam niyo po, ang sabi po ni Satan, verse number 9, then Satan answered the Lord and said unto him, that Job feared God for naught. Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Mga kapatid, to cut this long story short, this is actually the competition of God and Satan, at ang kanilang object ay si Job. Ang sabi ng Panginoon, matuwid na tao si Job, natatakot sa Panginoon at lumalayo sa kasamaan. Ang sabi ni Satan, subukin mo yan. Subukin mo yan. Kasi kaya siya ganyan, sobrang blessed. Kaya siya ganyan, binakuran mo ng pagpapala Subukan mo na alisin ang kanyang mga tinatangkili. Well, ito po ang pinaka-konteksto po natin. Ano po ang lumabas, mga kapatid? Sa permission ng Panginoon, sige lang. Pero ito po ay maliwanag upang ipakita ang kadalisayan po ni Job, mga minamahal. So, sa madaling sabi po, ayon sa alam natin sa storya, halos sa lahat ng aspeto ng buhay, sinubok si Job. Sinubok siya sa usapan po ng negosyo. Sa usapang pangpinansyal, na kung saan naranasan po niya na yung mga alaga nilang hayop ay nasa lanta, mga minamahal. At pagkatapos nito, maliwanag po na pati ang kanyang mga anak ay namatay sa isang pagkakataon. At pagkatapos nito, siya po ay nagkaroon ng hindi birong karamdaman. At pagkatapos nito, ang mga kaibigan po niya ay nagkaroon ng masamang isipan sa kanya. At bukod pa sa rito, apektado na ang kanyang asawa na nagsabi sa kanya, sa lahat ng iyong kabutihan sa Diyos, ang sabi niya, wilt thou retain thine integrity, curse God and die. Just try to imagine. Ano pang pagsubok ang hindi niya dinaanan? Sa usapin ng pera, naranasan po niya. Sa usapan ng damdamin, mabigat na sitwasyon. Namatay ang lahat ng anak niya. Actually, 10 po yan. Namatay sa isang pagkakataon. Di po ba? Sa isang okasyon, sa isang pagdiriwang, nakaranas po itong mga ito na sa isang pagkakataon, namatay po lahat. At ang paglalahat pa sa atin ng storya, sa matinding pagsubok sa buhay ni Job, kumbaga, hindi pa natatapos yung isa, heto na naman. Di ba ganyan po ang mabigat na drama natin sa buhay? Yung bang mga sitwasyon na hindi pa natatapos yung isang problema, heto na naman isang problema, nakaranas ka ng pagsubok, pero sunod-sunod ang mga pagsubok sa buhay, and because of that, being human, nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating natural na tendency na tayo po'y magnegatibo at sobrang maapektuhan. So ngayon po sa ating pong introduction, mga minamahal, kaya ko po sinasabi ito para at least klaro po sa atin yung background. That Job in his life, he experienced na parang hindi niya makita, hindi niya matanaw ang Diyos. Maraming bagay na hindi niya maintindihan sa buhay. Katulad po ng nararanasan natin minsan sa ating mga buhay, mga kapatid. Na para bang ang hirap ipaliwanag ng dinadaanan mo ngayon. Parang kahit sinong mga tao sa paligid mo, katulad ng kaibigan ni Job, kumbaga hindi nila maintindihan ang nangyayari sa buhay mo, kaya nag-iisip na sila ng kung ano-ano. And maybe, ikaw mismo sa sarili mo, you are asking yourself, bakit ako nandito sa ganitong kalagayan? Bakit nandito ako sa ganitong problema? At marahil, ang problema pa, yung punto na pati ang Diyos parang naku-question po natin. Now, mga kapatid, mahamon po tayo sa storyang ito ni Job. Alam niyo po, ilang bagay ang magandang makita po natin sa ating pong introduction. Una, I want all of you to understand concerning trials and testings, God's objective. Ano po ba talaga ang layunin kung bakit may mga pagsubok? It is good for all of us to understand clearly from the teaching of God's Word, God's objective sa mga pagsubok po natin sa buhay. Lagi ko pong i-differentiate po yan.
Si Satan, umaatake siya sa buhay mo para lumabas ang kasamaan sa iyo. Para maging masama ka. Yun po ang intensyon ni Satanas. So pag-atake ni Satanas, ang intention, ang objective para sa ikasasama. But listen, sa usapan ng testing, if you will understand the Word of God, ang testing po, ang objective ng Panginoon, para mapadalisay ka. Yun po yung sinasabi ni Paul. So that when He had tried me, I shall come forth as gold. Lalabas ang kadalisayan mo. So ang objective, malinaw po yan eh. Very confident ang Panginoon. Very definite ang Diyos. Ang sabi niya, Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth? Meaning, ang Diyos mismo ang nagsasabi patungkol sa kung sino si Job at kung ano si Job. At lahat ng ito napatunayan sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. So ang objective, para lumabas ang pagiging tunay, para lumabas ang kadalisayan, mga minamahal. Napakahalaga, God's objective. Pero magandang maintindihan din po natin yung godly operation. Yung makadiyos na operasyon. Kung paano pong sa objective ng Panginoon na ito, saan ka dadaan, ano mga mararanasan mo, sapagkat kumbaga po mga minamahal, kung doon sa objective, it is about the purpose, why God is testing us, why God is allowing us na dumaan sa pagsubok. Maganda namang makita po natin sa godly operation kung paano pong pinuproseso ng Panginoon. Okay? Kung sa objective, yung purpose ang ating pong sentro, patungkol naman po dito sa operation po, sa makadiyos na operasyon, how God is operating, dito naman, idadaan ka sa processing. Ano ho? Ipuproseso ka ng Panginoon. At huwag tayong papalag. Bakit? Sapagkat ang ating pong magandang maranasan is the glorious outcome. Di po ba? Yung pong maluwalhating kalalabasan po nito, yung magandang bunga po nito, yung resulta nito. Meaning, it is about the product. Di ba? The purpose, the processing, and the product. So, the objective of God in trying His children, the objective of God in allowing us to experience trials and testings sa buhay po natin ay upang lumabas po ang ating kadalisayan. Hindi dapat ang bunga ng pagsubok sa iyo kasamaan. Hindi dapat ang bunga ng pagsubok sa iyo kasiraan. Dapat ikatitibay. Yan po ang maliwanag na tinuro maging ni Apostol Pedro sa napakaraming pagkakataon po maging ni Apostol Pablo. Amen? So please be reminded, ito yung pundasyon po natin. Okay, una, God's objective. Ano po ang purpose ng Panginoon? Bakit kailangan pa na yung mga anak niya, hindi pa tayo kilala ng Diyos? Kilalang kilala nga niya si Job eh. Sinabi nga po niya kung sino si Job, di po ba? Pero, ang objective ng Panginoon, makita ang kadalisayan po ni Job. So, the same thing sa buhay natin. Yung po nararanasan mo, yan po'y magre-refine sa atin. Yan po'y magpo-purify sa atin. Katulad po, nung sinabi po ng message ng awit, mga minamahal. Kaya alam po, huwag kang papalag sa processing. Para po, sa glorious outcome. Para po sa great outcome. Yung magandang magiging product, mga kapatid. So, kaya matapos po ang processing, doon po sa testing, na ang purpose ay makapag-accomplish ng magandang produkto, mga minamahal. Remember, the message about the masterpiece, di po ba? Molding a masterpiece. Na katulad po ng master potter na nagpo-proseso po para gumawa ng palayok, and then pagka po yan ay nalamatan, gagawin niya uli yan para po ang resulta makapag-accomplish po ng masterpiece. So, mga minamahal, ito po ay isang bagay na nakikita ko pong mahalaga para masagot po ang maraming tanong po natin sa buhay. Bakit kailangan pang dumating sa punto na ang tao ay dadaan at daranas pa ng kung ano-ano? Maliwanag po sa mensahe natin para po mapadalisay po tayo. Okay? Kaya ito po ang mga paalala sa bawat isa sa atin. Kapag ka po tayo ay dumaraan sa testings, kapag ka tayo po ay may mga atake sa buhay, may mga sufferings, may mga trials, hindi ba? Sabi nga po ng Bible, count it all joy when you fall into diverse testings, temptations, and trials. Di po ba? That's the idea. Count it all joy. Ang sabi ng Panginoon, blessed are ye. Ang sabi po ni Peter, happy are ye. Tingnan niyo po yung mga salitang ginamit po sa banal na kasulatan.
So kaya ang napakahalagang mga paalala pagka dumarating po ang testings, number 1, do not charge and think that God is unreasonable. Do not charge God, di ba? Do not charge and think that our God is unreasonable. Di ba minsan iyon yung problema eh. Na kapag ka nakakaranas tayo, parang, like for example, sa katulad po ni Job, okay? Paano kaya kung ikaw, ang masasabi po natin na talagang lumakad ng matuwid, natatakot sa Diyos, di po ba? Ang ibig sabihin po, para lang po mas ma-appreciate po natin sa naging paglalarawan ng Diyos kung sino po si Job, makikita natin isang matuwid na tao, isang matinong tao, isang tao na sumusunod sa gusto ng Panginoon, isang tao na lumalayo sa kasamaan, nagpilit na mabuhay ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Di ba? So ngayon, parang kapag yung ganong tao nakaranas ng mga katulad ng naranasan po ni Job, ang tendency po, isipin natin na parang, hindi ba unreasonable ang Diyos? Makatwiran ba ng isang taong nagtatapat sa Diyos, di ba? Yan po yung mga po pwedeng takbo ng pag-iisip ng tao. Yung bang i-charge natin ng Diyos o pag-iisipan natin ng Diyos na napaka-unreasonable naman, parang hindi naman makatwiran na nagbibigay na ako ng tapat, na naglilingkod naman ako sa Kanya, sumusunod naman ako sa Kanya, ba't papayagan pang makaranas ako ng ganito? Mga kapatid, ang human tendency, ito po yung mag-isip tayo na parang unreasonable ang Panginoon. So kaya paalala ko po, do not charge and think that God is unreasonable. Wag na wag po, mga minamahal. Diba? Pangalawa po, do not complain and think that God is unfair. Huwag tayong magreklamo at mag-isip na napaka-unfair naman ng Panginoon. Siguro kung meron dapat makaranas ng hindi maganda, yung mga masasamang tao, dapat sana yung mga matutuwid hindi nakakaranas ng mga, ayan po, kinukonsider po natin yung mga takbo ng kaisipan na dapat masaway. Diba? So do not charge and think that God is unreasonable. Do not complain. Yan po ang ating pong kalimitang nagagawa. Na kapag tayo po, mga kapatid, isipin nyo po, si Job, definite, dahil Diyos mismo ang nagsabi kung gaano katuwid na buhay meron siya. Ang tanong ko po, kung ito pong napakatuwid ng buhay, nakaranas po ng mga ganong pagsubok at mga tiisin, ang tanong ko, ako kaya? Hindi naman ako kasing tuwid ng buhay ni Job. Hindi naman po confidently masasabi ko na yung pong mga binanggit ng Diyos patungkol sa Kanya, ganun ang level ko sa aking kristyanong buhay o sa aking spiritual life. Makinig ka, kapatid, kasi minsan, pagka nakakaranas po tayo ng mga pagsubok sa buhay, nagkakaroon tayo ng kaisipan na parang hindi makatwiran ng Diyos. At ang masakit, sinasabi natin or nagko-complain tayo, unfair naman. Unfair naman para makaranas pa ako ng ganito. Okay? So, kaya ito yung mga paalala natin. Mga reminders po ito. Number 1, do not charge and think that God is unreasonable. Number 2, do not complain and think that God is unfair. Okay? Pangatlo po, mga minamahal, do not conclude and think that God is unwise. Diba? Para bang may mga pagkakataong isipin natin na parang sa tingin natin, parang hindi tama yung ginawa ng Diyos. Diba? Para bang hindi alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Kaya nga sabi ko, maganda pong balik-balikan po natin. Lahat ng ito, gusto kong sabihin po sa inyo yan. Imagine po, isang taong nabuhay sa kalooban ng Panginoon, isang taong sumusunod sa palatuntunan ng Diyos, isang tao na kapag po may mga kasamaan, umiiwas, nilalayuan ng kasamaan, pero nakaranas ng ganito. Tingnan nyo po, ito po for me, kaya very striking po yung text natin eh. For me, this text, very striking po eh. Bakit? Sapagkat napipicture ko po eh. Na-imagine ko itong ganitong kalagayan. Ang sabi niya sa verse number 8, di po ba? Behold, I go forward. Anong sabi po ng talata? Behold, I go forward, but He's not there. Diba? Sumulong ako, wala siya. Lumakad ako, wala siya. Ang sabi po mga minamahal, sa verse number 8 pa rin, and backward. Hindi po ba? But I go forward, but He's not there. Backward? Anong sabi niya? I cannot perceive Him. But I cannot perceive Him. Kumbaga, sa harapan, sa likuran. Ang sabi, wala siya.
hindi ko siya maramdaman. Okay? Pagdating ng verse number 9, on the left hand, where he that work, meaning, doon sa aking kaliwa, na kung saan talagang doon siya gumagawa, ang sabi po mga kapatid, but I cannot behold him. Hindi ko siya mamasdan. Hindi ko siya matanaw. Ang sabi po mga kapatid, and he hideth himself on the right hand, that I cannot see him. Mga kapatid, for you to better appreciate kung ano po talaga ang makikita nating larawan nitong verses 8 and 9, ito po yung simpleng kahulugan po niyan. Ano po yun? Yung kalagayan na kahit saan ka tumingin, kahit saan ka pumunta, hindi mo makita ang Diyos, hindi mo maramdaman ng Diyos, hindi mo mamasdan ng Diyos, hindi mo madama, mga kapatid, ang Diyos. Just try to imagine. Kasi ang context nito, alam natin yung mga naranasan niya, di po ba? Sunod-sunod. Sunod-sunod po. Nagka-problema sa business. Nagka-problema po sa pangpinansyal. Nagka-problema po sa emosyon dahil namatayan po ng lahat ng kanyang anak. Mga kapatid, ngayon po kasi kwento na lang yan eh. Nababasa na lang po sa atin eh. Nasasabi na lang po sa atin. Pero kung tayo po, mga kapatid, mag-iisip na itong bagay na ito doon sa moment na naranasan ni Job ito, gaano kabigat? At sabihin mo ngayon sa akin, ano yung problema mo na bibigat pa sa naranasan ni Job? Ano yung nararanasan mo na hindi dinaanan ni Job sa usapang pinansyal, sa usapang emosyonal, sa usapang pisikal, sa usapang mental, sa usapang pakikisama, pakikipagkapwa-tao, sa usapang pangkaisipan, sa usapang pang-espiritual. In all aspect of his life, he experienced being attacked by the enemy at siya'y sinubok ng Panginoon. Idinaan siya sa kalagayan. Ano kaya gagawin ni Job? Pagka ang pakiramdam niya, hindi niya ako nakikita. Pagka nalagay siya sa katayuang, hindi niya ako makita, hindi niya ako maramdaman. Ano kaya ang gagawin ni Job? Verse number 10. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Wow, this attitude is very good. Diba? Ito ang magandang masasabi po nating gabay sa bawat isa sa atin. Kaibigan na nakikinig ngayon at nanunood ngayon dito sa ating pong pangangaral, gusto kong sabihin sa iyo na ito po'y message na po pwedeng magdala sa iyo sa comfort na kung saan anuman ang nararanasan mo, itong ating pinag-aaralan. Si Job na aking ipinapangaral sa inyo, he experienced so many things in his life, so many trials and testings sa kanyang buhay. Mga kapatid, to the point, I go forward, he's not there. Backward, I cannot perceive him. On my left hand, where he doth work, I cannot behold him. On my right hand, he hideth himself from the right hand, that I cannot see him. Wow! Parang ang dilim. Sa nararanasan mo ngayon, may problema na sa pera, nagkasakit pa, tapos ito, pandemic pa, diba? Yung trabaho natin, apektado, yung pong problema natin sa pamilya, yung bang kahit saan kalumingon, yan po ang gusto kong i-point out sa atin, para lalo pong ma-appreciate natin ang message, ilarawan po natin ang sinasabi ni Job, kahit saan siya sumuling, kahit anong kanyang gawin, parang ang pakiramdam niya, problema kabi-kabila, ang bigat-bigat na. Mga kapatid, ang magandang matutunan po natin, once na naranasan po natin yan, do not charge and think that God is unreasonable. Do not complain and think that God is unfair. Okay? Do not conclude and think that God is unwise. Alam niyo po, hindi nagkakamali ang Diyos. Sabi ko nga, ang importante lang yung pagtiyak mo na nasa kalooban ka ng Panginoon. Para anumang mangyari sa iyo, pwede mong i-claim. Romans 8:28, you can claim na may kumpiyansa
na mayroong pagkakatiwala talaga sa Panginoon. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Exactly itong mararamdaman natin at makikita natin dito po sa ating teksto, na kahit saan siya sumuling, dumating na sa punto na hindi niya makita ang Diyos, hindi niya matanaw ang Diyos, hindi niya maramdaman ang Diyos, mga minamahal. Pero alam niyo po, ang importante kay Job ay ang kanyang pinangahawakan. Sa lahat ng naranasan ko, sa unahan, sa likuran, sa kaliwa, sa kanan, sa lahat ng nararanasan ito na hindi ko maintindihan, hindi ko alam ang sagot, hindi ko alam kung bakit. Pero ang isang bagay na po pwede nating maging kumpiyansa, oo, hindi mo alam. Oo, hindi mo maintindihan. Pero may Diyos na nakakaalam ng lahat ng ating pinagdadaanan. Yan ang sabi po ng verse number 10. But He knoweth the way that I take. Alam ng Diyos ang nararanasan mo. Alam ng Diyos yung dinadala mo. Hindi ka po pwedeng pabayaan ng Diyos. Nandyan lang siya. Sinusubok ka lang ng Diyos. Kung kaya mo siyang pagtiwalaan, kung kaya mo siyang panghawakan, kung kaya mo na sa buhay mo, sa Kanya ka pa rin sasandal. Kasi nga ang gustong palabasin ni Satanas, kaya naman ang ganda ng buhay niyang si Job. Kaya naman talaga praise the Lord yan. Kaya naman sumasamba yan. Kaya naman talaga todo bigayan sa iyo. Kasi lahat pinagpapala mo eh. Binibigay mo lahat sa Kanya eh. Puro pabor ang sitwasyon eh. Subukin mo. Naalisin yung tinatangkilik niya. Lahat, mga kapatid. Sige. Pero ano po napatunayan? Amen? Napatunayan po na kahit sa moment na maraming hindi maintindihan si Job, pangahawakan niya na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Mga kapatid, ang sabi po nga ng Biblia, di ba? Sa lahat ng ito, mangyayari na ako'y mas magiging dalisay pa kaysa sa ginto. Di ba? Ito po ang bagay na dapat magbigay ng comfort sa atin. Mga kapatid, balikan niyo po. Ang mahalaga kasi, alam mo, yung God's objective. Diba? At magpasakop ka doon sa godly operation. Para maranasan po natin yung glorious outcome. Kaya hindi dapat na i-charge mo ang Diyos at mag-iisip ka unreasonable siya. Kaya hindi dapat na puro reklamo ang gagawin mo at iisipin mo unfair ang Diyos. Kaya hindi po marapat, mga minamahal, na magkukonklud ka at ang iisipin mo, napaka-unwise naman ng Panginoon. Diba, mga kapatid? Ang sabi nga ng awitin God is too wise to be mistaken. Diba? God is too good to be unkind. Kaya kung hindi mo maintindihan, ang importante, panghawakan at pagtiwalaan po natin siya. Amen? Marami pong hindi ka naiintindihan. Maraming tanong na nasa ating puso at isipan. Isang bagay lang ang sasabihin ko sa iyo. Huwag mong piliting intindihin ang lahat ng bagay. Ang mahalaga lang, magtiwala ka na may Diyos na nakakaalam kung ano ang iyong nararanasan, kung ano ang iyong dinadaanan, kung ano ang iyong kagipitan, kung ano ang iyong pangangailangan, kung ano ang iyong karamdaman, kung ano ang sakit mo sa kalooban, kung ano ang mga problema na kinakaharap mo sa buhay. Alam ng Diyos lahat yan. At ang masasabi ko sa inyo, pagtiwalaan natin ng Diyos. Amen? Mga kapatid, paano po natin i-conclude itong mensaheng ito? Pero kahit sinasabi ko pong conclusion, actually po, puro mga messages pa rin naman po yan. Introduction natin, yung body po natin, yung conclusion natin. Puro mensahe po ito. At gusto ko po na yung pagkakasunod. Hayaan nyo po na talagang clearly, tayo po'y makausap ng Panginoon at ma-meet ang ating pong spiritual needs, mga kapatid. Sa usapan po ng testings, mga kapatid, eto tatandaan nyo po. Okay? The testing in our lives should not, number one, surprise us. Yes. Alam nyo yung mga pagsubok po natin sa buhay, sa usaping Kristiyano, hindi dapat ito makagulat sa atin. Tingnan po natin mga minamahal, ulitin ko ho, sa ating pong pinakateksto at sa ating pong taong pinag-aaralan, at walang iba kundi si Job, maliwanag po na talagang hindi biro yung kanyang mga naranasan, di po ba?
Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Peter chapter 4. Sige po. Sa 1 Peter chapter 4, ang aking pong understanding, hindi explanation, understanding. My understanding in 1 Peter chapter 4 is that ang isang nasa Panginoon, dapat asahan na niya na may mga mararanasan siya. Hindi na dapat kagulat-gulat sa atin na meron pong mga problema ang darating sa atin, na meron pong mga pagsubok na mararanasan natin. Yan po ang eksaktong sinabi po ni Peter. 1 Peter chapter 4 and verse number 12, please. Ang sabi po ni Peter, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Anong sabi ng verse number 13? But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Ang verse number 12 po ay isa sa dapat maging talata na atin pong intindihin at bigyan ng pansin. Para hindi tayo masurpresa na bakit ganun? Nagtatapat naman ako sa Panginoon. Bakit ganun? Sumusunod naman ako sa Kanya. Okay? Una, remember Job. That in spite of the fact that Job is very faithful, that Job is actually obeying and following the Lord in his life, nakaranas nga siya ng mga pagsubok, di po ba? Na may kinalaman ng Diyos. Hindi po ba? God is aware doon sa Kanya pong mga dinanas. Mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happen unto you. Huwag na nating ikagulat, mga minamahal. Kaya dapat expected na po natin yan. Diba? Inasahan na po natin to na dahil Kristiyano tayo, may persecution. Dahil Kristiyano tayo, hindi po kasi totoo yung, oy, alam mo, para mawalan ka ng problema. Okay? Pag ikaw ay lumapit sa Panginoon, pag Christian ka, wala ka ng problema. Hindi po totoo yan. Hindi Kristiyano, natatakot sa Diyos, hindi natatakot sa Diyos. Kumikilala sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos, kahit na ano ang ating pong sabihin, lahat ng tao, kumikilala o hindi, natatakot sa Diyos o hindi, nagtatapat o hindi, lahat may problema. Ganun po pala bakit ba kailangan maging Kristiyano pa? Ano ang kaibahan na naging Kristiyano ka? Ito po ang blessing. Yung pong unbeliever, pag nagka-problema, problema nila, bit-bit nila. Pero kapag ikaw ay Kristiyano, oo, may problema, pero may pwede kang paglagakan. Dahil ang bawat Kristiyano po, ang sabi po ng Bible, ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan. Parehong may problema, Kristiyano o hindi. Ang kaibahan lang ng Kristiyano, meron tayong pwedeng paglagakan ng ating problema. Pag Kristiyano ka, dala mo problema. Pag hindi ka Kristiyano, dala mo ang problema mo. Pero pagka Kristiyano ka, may Diyos na po pwede mong paglagakan ng mga bigat sa buhay mo. Amen? So mga kapatid, para sa akin po, diba, testing in our lives should not surprise us. Number 2, testings in our lives should not stumble us. Yung mga pagsubok po sa buhay natin, huwag mong gamiting dahilan para matisod. Huwag mong gamiting dahilan para ikaw po'y mag-negative. Huwag! Dapat maintindihan mo, bahagi ng buhay Kristiyano ang pagsubok. Ano po ang sabi po ni James? Sa James chapter 1, please. James chapter 1. Ang sabi po niya sa verse number 2, My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Ang sabi po ng verse number 12, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Ang sabi po ng Matthew chapter 5, kapag kayo po ay sinusubo, kapag kayo inuusig, alang-alang sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid, mga galak daw po tayo.
Ang sabi po ni Apostle Peter, kapag tayo nagsasuffer for the name of Christ, happy are ye, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa atin. So, napakarami pong mga talata sa Biblia na nagtuturo at nagsasabi po sa atin na dapat talaga ang mga pagsubok sa buhay, hindi po sorpresa na sa buhay natin bilang Kristiyano. At hindi rin po dapat payagang ito ang makakapagpatisod sa atin. Hindi dapat ito ang magdadala sa atin sa negatibong kaisipan at lalayo po tayo sa Diyos, mga minamahal. No. Mga kapatid, testings in our life should not surprise us. Testings in our life should not stumble us. And testings in our life should not stop us. Yung mga pagsubok sa buhay, hindi dapat maging dahilan para ikaw ay tumigil, para ikaw ay huminto. Una, hindi ganun ang tinuturo ng Bible. Di po ba? Hindi ganun. Sabi ko nga sa inyo sa teksto po natin, pwedeng dito na lang po tayo talaga mag-dwell at talagang bigyan natin po ng sentro Pero meron pong mga other passages of the scriptures, marami pong mga records na kung saan hindi po ipinakikita ng Bible na ang mga pagsubok ay dahilan para mag-quit, na ang pagsubok ay dahilan para matisod, na ang pagsubok ay dahilan para magulat. Ang pagsubok ay dapat magpalakas sa atin sapagkat yan po ang inaasahan. Kaya mga kapatid, nung sinabi po ni Job, but he knoweth the way that I take. For when he has tried me, I shall come forth as gold. Diba? Ang linaw po yan Hindi ko naintindihan, pero alam niya. Okay? Pero ang maliwanag sa kanya, matapos ang lahat ng pagsubok na ito. Diba? Yun ang sinabi po. But he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold. So yun ang reason kung bakit ang ating mensahe, be blessed and be the best after the test. Knowing the purpose, knowing the objective of God. Using, in His operation, diba? Para po magdala sa atin sa glorious outcome. Kasi ang sabi po ng Bible, ang pagsubok hindi nagpapahina. Ang pagsubok hindi sisira. Ang pagsubok ay nagpapatatag at nagpapatibay. Remember, 1 Peter chapter 5, verse number 10, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, di ba? Establish, strengthen, settle you. So, ang ganda po Now, balikan po natin yung buhay ni Job. Maganda po ba ang naging wakas ni Job? Saan po siya dinala? Matapos ang lahat ng mga matitinding pagsubok. Sabi ko nga po pwedeng ang sabihin natin hindi lang pagsubok matitinding pagsubok. Matitindi dahil yun naman po talaga ang karakteristik ng pagsubok. Kasi kung magaan ang isang bagay, hindi mo maiisip na testing yan Di po ba? So kaya ang karakteristik talaga pag pagsubok, matindi po talaga yan. Pero sasabihin ko po sa inyo, na ang matuwid na Diyos hindi ka susubukin ng higit sa kung ano yung kakayahang ibinigay niya sa iyo. May biyaya ang Panginoon sa bawat pagsubok. It is good to be reminded na para hindi ka dumating doon sa mag-iisip ka ng mga negatibo at sasabihin mong unreasonable ang Diyos, sasabihin mong unfair ang Diyos, sasabihin mong unwise ang Diyos. Maganda pong maintindihan po natin yung sinabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, mga kapatid, sa verse number 13, ang linaw-linaw po ng binanggit ni Apostol Pablo. Ang sabi ng verse number 13, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above all that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Bear in mind that all of the trials and testings na papayagan ng Diyos sa buhay natin, may biyaya ang Diyos, ang matapat na Diyos upang ito ay ating makayanan. Amen? At ang pinaka-purpose nito, magandang wakas. Ang pinaka-purpose nito, mga kapatid, yung ma-purify po tayo. Kasi nga, yun po ang pinaka-objective, mga kapatid, para po magkaroon ng tinatawag na finished product, yung glorious outcome, na ang sabi niya, when He had tried me, I shall come forth as gold. You will become a better person, a better believer, a better worker, a better pastor, a better mother, a better father, a better Christian. Yan po ang dapat maintindihan po natin. So be blessed and be the best after the test. So tingnan natin. Excited na po ako
sa lahat ng mga pagsubok na dinaanan ni Job, ano po ang naging resulta at bunga nito? Naalala ko kasi, si Joseph, lahat ng dinaanan niya, hindi siya pumalag. Hanggang sa marating po niya ang napakatinding kalagayan. Sobrang pinagpalang kalagayan. Hindi pumalag si Joseph eh. Siyempre, pagkapapalag ka, kapag ka titigil ka, kapag ka, di ba, matitisod ka, wala, hindi maganda magiging bunga nito, mga kapatid. So, kaya nga sabi ko, dapat, yung mga pagsubok sa buhay, hindi dapat mambulaga sa atin o manggulat sa atin. Bakit ako nakakaranas nito? Hindi ko akalain. Di ba, mga ganun po eh. Mga kapatid, testings in our life should not surprise us, should not stumble us, and should not stop us. At dahil hindi tumigil si Job sa kabila ng lahat ng kanyang naranasan, kasi imagine niyo po, kung tumigil si Job, ano po ang magiging resulta, mga minamahal? Matindi po ang hatak sa kanya, even yung wife niya. Parang sinasabi ng wife niya, tumigil ka na. Curse God and die. Pero hindi po tumigil si Job, mga minamahal. In fact, nirebuke pa niya yung wife niya, di po ba? Now, excited lang po ako ipakita sa inyo. Kasi ang pinag-aaralan natin, be blessed and be the best after the test. Tingnan niyo po sa Job chapter 42. Job chapter 42. Sa lahat ng mga tiniis at dinaanan. Kaya, kaibigan, sa pakikinig mo ngayon, ano man ang nararanasan mo, panghawakan mo lang ang Diyos. Hindi pwedeng hindi mo kaya. May biyaya ang Diyos. Magkakaya po natin yan. Magtiwala po tayo sa Kanya. Mga kapatid, and allow God to operate sa buhay po natin hanggang sa lumabas ang magandang bunga at resulta po nito. Okay? Please. Job chapter 42, beginning verse number 10. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Amen? Verse number 11, Then came there unto him all his brethren, and all his sisters, and all they that had been of his acquaintance before, and did eat bread with him in his house, and they bemoaned him, and comforted him over all the evil that the Lord had brought upon him. Take note, that the Lord had brought upon him. Every man also gave him a piece of money, and every one an earring of gold. Verse number 12, So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. Amen? Be blessed and be the best after the test. Hindi po laging ganyan ang mararanasan mo. Pagka ikaw ay nanghawakan at nagtiwala sa Diyos, wow! I-expect na po natin ang napakagandang wakas ng ating buhay. Ang mga pagpapalang inilaan ng Panginoon. Kaya ang mga testings, ang mga trials sa buhay natin, hayaan po natin na maging dahilan upang tayo po'y mabless at upang tayo po ay maging the best para sa ating Panginoon. Be blessed and be the best after the test. Ang sabi ng verse number 12, So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 sea ashes. He had also 7 sons and 3 daughters, and he called the name of the first Jemima, and the name of the second Kisha, and the name of the third Karen, Hapuk, and in all the land were no women found so fair as the daughters of Job, and their father gave them inheritance among their brethren. Mga kapatid, mga minamahal, isang napakagandang paalala ng mensaheng ito. Ang pagsubok ay bahagi ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Kung paano po tayo haharap sa pagsubok, ito po ang magdedetermine kung ano po ang magiging bunga nito sa atin. Ang mga humarap sa pagsubok sa lakas at biyaya ng Diyos, ang mga Kristiyano na nanghawakan sa processing ng Panginoon, sa operation ng Panginoon, sila po ang mga Kristiyano na matapos ang pagsubok ay magiging mainam at pinagpala ang kanilang mga buhay. So once again, mga minamahal, be blessed and be the best after the test. Let us pray. Lord, thank you so much for this very comforting message. Panginoon, nawa naabot kami
sa amin pong mga kalagayan sa buhay. Lalo na po, Panginoon, ang mga may mga pagsubok na dinadaanan. Marahil po may mga present sufferings po kami ngayon. Lord, thank you. Gamitin mo po ang message na ito upang kami po'y mapalakas at mapagtibay. Upang kami po ay dumating sa punto ng aming buhay, natatanggapin po namin ito ng may pagkakatiwala na ikaw na Diyos na nakakakita sa amin ang tutulong upang kami po ay makalagpas sa lahat ng mga pagsubok at ito po ay maging kalakasan at maging dahilan ng kadalisayan po ng aming Kristiyanong buhay. Lord, thank you for the assurance of your word. Ikaw dakilang Diyos ang siyang patuloy na magturo sa amin, Panginoon. Aming Ama, nais po naming magpasakop sa iyong kalooban at nais po namin na ilagay ang aming sarili na kami po ay putik sa kamay ng dakilang magpapalayo. Lord, may you continue to process our lives, O God. May you continue to purify our lives, O God. Thank you so much sa mensaheng ito na amin po napakinggan. Bless each and every one of us, O God, and may the impact of this message be felt in the life of everyone. Praise you. We honor you, Lord. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon, ang panalangin po ng inyong lingkod, itong mensaheng ito ay makapagbigay ng masasabi po nating encouragement sa bawat isa na nakinig ngayon. Kaya patuloy po tayo na makisama po sa ating pong Feasting on the Divine Verses. Ito po ay pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Tatandaan po natin, ang ministeryong ito, walang ibang ipinapangaral kundi ang salita ng Diyos. At walang ibang pinararangalan kundi ang Panginoon Diyos. Preaching nothing but the word and pleasing no one but the Lord. Muli po, magandang gabi.